So, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako ngayon sa atin pong Panginoon sa kanya pong binigay na pagkakataon. Ano? So, gusto kong batiin ng bawat isa. Magandang gabi. I am so thankful to our Acts group of churches, no, headed by Pastor Alan Malunes. So, my lesson for tonight ay continuation po ito ng last lessons po ni Pastor Nap, ni Pastor Rod at ni Pastor Alan, no, where they discussed about nurturing, equipping potential leaders. So in lesson 6, this is a part 1 ng atin pong pinapag-aralan, and we will discuss sa gabi na ito how to develop potential leaders. So napakaganda po nito mga kapatid, no, at marami po tayong matututunan sa gabi na ito, no? So, but before we proceed, I would like to request muna po ang bawat isa tayo po ay manalangin. Hingin po natin ang gabayan ng ating pong Panginoon at siya po ang manguna sa ating pong pag-aaralan ngayong gabi. Praise the Lord. So, let us all pray, Lord. We honor you with thank you sa kabutihan mo po, Panginoon, at dadalangin namin na sa gabi na ito kayo po ang manguna sa pagtatalakay ng aming mapag-aaralan sa developing potential leaders. Dadalangin po namin, Panginoon, use me for your glory, Panginoon. Ikaw po ang may taas, ikaw po ang maluwalhati, ikaw po ang makita, Panginoon. Just use me, Lord, tonight para po, Panginoon, ma-share ang iyong mga salita. Pero ang kapurihan ay maibalik po sa iyo, Panginoong Jesus. Lord God, lahat din po, Panginoon, na nangunguna ng ASL ay pagpalain mo po, Panginoon, at nawa ang lahat po ng naaabot ng lesson na ito online, saan man po sila, Panginoong Jesus, ay buksan mo po ang kanilang mga puso na maging productive po ang aming mapag-uusapan at ito po ay ma-apply po nila sa kanila pong mga buhay, lalo na po, Panginoon, sa mga leaders po namin na mga ginagamit po at soon to be possible, Lord God, mga pastors, evangelists, Lord, and missionaries sa field, Lord God, na kung saan marami po mga taong nag-aantay ng kaligtasan. Kayo po, Panginoon, ang manguna, and may your anointing, God, flow tonight. In Jesus' name we pray. Amen. So, pwede po ba natin palakpakan ang ating pong Panginoon? Praise the Lord. So, God is good. And all the time, no? God is good all the time, and all the time, God is good. So, lesson 6, developing potential leaders. Okay? So, kahit online lang, medyo natitense ako. Praise the Lord. So, we will see all this process, no, in the life of the greatest teacher of all time, and that is our Lord Jesus Christ. No, Jesus nurtured the disciples. Jesus equipped the apostles, and he developed their potential to become the next leaders of the church. But no matter what we reach in our ministry, ito po siguro, no, we need to remember that humbleness is a non-negotiable requirement. Hindi po natin pwede i-negotiate ang humbleness. Hindi po natin i-negotiate ang good character, godly character. No? Kasi kahit matalino yung isang tao, na-discuss nga po ito in our previous lessons, kahit matalino ang tao, pero kung hindi po refine ang kanya pong ugali, ang kanyang pananaw, tamang pananaw sa ministry, sooner or later, mawawala din po mga kapatid ang tao na yun sa paglilingkod sa ating po Panginoon. So, if we can check, no, sa ating po slide, sa next slide, in the book, sa book of Matthew, chapter 20, verse 25, ito po yung sabi ng ating Panginoon. But Jesus called them unto him and said, "Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them. But it shall not be so among you.
But whosoever will be great among you, let him be your minister. And whosoever will be chief among you, let him be your servant. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for me. Now, what is our Lord trying to tell us sa verses na ito? Tatandaan po natin na it is important to care for people, no, nurturing people. Because without nurturing, hindi po sila tutubo. It is important to equip them. Pag sinabi natin equip, para maging able sila. Okay? Sa equipping, dito tayo naglalagay ng mga tools, kagaya po nito ng ating pong ASL. Ito po ay ini-equip po tayo para tayo po ay maging kapaki-pakinabang. Tayo po ay maging able. Magawa po natin ang mga bagay na dati hindi natin nagagawa ng tama sa ministries, sa paglilingkod sa Diyos. So, ini-equip po tayo ng right tools and skills to do the task. Para ma-perform natin ang tama assignment na sa atin. Hindi lang po ng ating mga pastor, kundi ng ating Panginoon mismo. But kahit na-nurture pala tayo, kahit na-equip pala tayo, kung ang ating karakter hindi tama, doon kasi pumapasok development. Okay? Kung hindi tama ang karakter, hindi tama yung personal quality. Okay? Yung personal quality of a person is unrefined. Okay? Hindi po na-refine. They cannot reach their full potentials. In fact, early in their ministry, they will fall down. Pag hindi tama ang ugali, ang karakter, ang kanyang lakad, ang mga values sa paglilingkod, pag hindi tama, mga kapatid, sasablay din later on. Hindi siya magagamit. In fact, sometimes sabihin natin mga kapatid, may mga tao pa na nadadamay kapag hindi tama yung karakter po ng isang tao. Because in developing leaders, dito matitest ang layo ng kanyang mararating ng isang potential leader. So, ang ating po Panginoon nagturo sa mga apostles ng right character. Okay? Old ang karakter ng isang potential leader in order for him to reach a great height sa pagpapalingkod sa Diyos, greater many sa kanyang paglilingkod sa ating pong Panginoon. That is why the very best leaders, the top 1% ng mga leaders, take their people the next step and develop them so they can reach their potential. Okay, kung makita po natin sa next slide natin that the growth and development of people is the highest calling of leadership. Okay? The growth and development of people is the highest calling of leadership. Okay? So hopefully ma-check na natin dyan sa ating slides. So, ibig sabihin, mga kapatid, dapat hindi lang pala natin sila in-nurture. Hindi lang natin sila i-equip. But we need to develop them. Okay? In order for them to grow, para po ma-reach po nila yung kanilang potential bilang mga leaders. Na pagdating ng araw, palagi po namin itong sinishare, mga kapatid. The reason why ang mga pastor ko minsan, pag nag-training, pagdating sa training, talagang there are times na stricto po. Kasi nais po namin na yung mga bagay na hindi namin maabot, they can reach it. Okay? So at wala pa akong may nakitang training na ang coach ay sinasabi lang ng coach na pwede na siguro yan, okay na siguro yan. Yung example, di ba, sabihin na lang natin sa basketball, sa mga nagba-basketball dyan. Diba? Hindi lang basta yan makapag-dribble, tapos pag marunong na mag-dribble, okay na yan. Pag makashoot, okay na yan.
No? Ganun din sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. We need to do our best. That is why tinuturo namin best, hindi lang po yung mediocre. Hindi lang yung pwede na. Dito po nga sa church, even sa pag-arrange ng mga upuan, tinuturuan natin na dapat pag nag-arrange na din naman ng upuan, ayusin na. No? Kung bakit tabi-tabi pwede mo naman gawing straight. No? O bakit dikit-dikit kung pwede mo naman lagyan ng space. No? So, the point is that we need to develop people. No? But here's the problem. Sometimes we ask why most leaders don't take this final step. Bakit hindi sila nagde-develop hanggang equipping lang sila? No? Hindi na po sila pumapasok dito sa developing leaders. Okay? Bakit? Okay? Because they nurture their potential leaders, they equip them, they fail to develop those leaders. Bakit? Because developing leaders is hard work. Napakahirap mag-develop ng leaders, mga kapatid. Marami na po tayong naririnig sa ating mga kapastoran with regards sa pagtitrain ng workers and potential leaders. Napakahirap po, mga kapatid. No? Madali mag-baptize. As they worship, they receive the gift of the Holy Ghost. Pero madali magsabi na okay, pwede ka na may skill ka sa pagkanta, okay, pwede ka kumanta, may skill ka sa pag-handle ng mga bata, okay, pwede ka magturo ng mga bata. Madali magsabi nun eh. Pero yung sila po mismo magkaroon ng desire, magkaroon kapatid ng interest at ibigay nila yung kanilang buong buhay, okay, hindi naman yung automatic pagka-convert po nila. They are already they have the mind to work for God. Sometimes you need to train them, but sometimes mga kapatid napakatagal. Hindi enough ang 3 years, hindi enough ang 4 years. Kung minsan, it takes 5 years para bago pa masabi ng isang tao, pwede mo magamit. Kung minsan na, mahaba na nga yung panahon na natitrain, na-develop. Kung minsan, mga kapatid, lumalabas pa yung mga attitude, mga character na hindi tama. Napakahirap po, mga kapatid. To be honest, most of the workers or potential leaders have been nurtured, trained, and equipped by their pastors. They spent a lot of effort, time, and energy. But sometimes, itong problema, mga kapatid, kapag nakukorek lang, okay, naalala ko yung post ng isang teacher, no? Nahihirapan ng mga teachers ngayon magturo sa mga bata kasi konting correct lang, natotraumatize na agad. Kung minsan ganito rin po, karupok ang mga kung naku-convert ngayon sa church, maging ang mga workers ko minsan, napakarupok. Okay? So, sabi pa nga ng upuan sa Uratex, bawal ang marupok. Praise the Lord. Pag bumili ka ng Uratex, may nakalagay yun, bawal ang marupok. Kasi ngayon ang problema sa church, mga kapatid, when people get corrected and they were offended, they leave the ministry. Napakadali nila ipagpalit ang kanilang ministry. Okay? Yung nawawala sa church, mga kapatid, is the spirit of gratitude. Na ang malala nila, yung correction, hindi na maalala yung investment sa kanila para mag-grow sila. Because tatandaan po natin, wala pong leaders na nakakaabot, wala pong leader na nakakaabot kung saan siya ngayon, kung hindi dahil sa investment ng leader din po niya sa kanya. For example po, kami, hindi po kami nakaabot sa ganito without the investment of Pastor Alan and without the investment of Pastor Arnel before, way back in Cobalt days. Nung kami po ay mga young people, naalala ko pa, sabi dati ni Pastor Alan, may mga workers training kami, sabi niya, ang doctrinal class sa church, milk, feeding ng milk. Pero dito, hatawan ng sinturon. Bakit? Kasi kung minsan masasaktan ka, pero kung minsan, mga kapatid, yun yung magtuturo sa iyong tumubo sa paglilingkod mo sa Diyos. Hindi po kami naging matibay sa paglilingkod na there are times, mga kapatid, hindi ang mga nararanasan namin mga pagsusundin bilang pastor na ngayon. Pero kami nanatili because we have been developed. Okay? May sabihin natin mga kapatid, training po kami ng mahigpit, ng maayos.
para kami din pagdating ng araw ay manatili sa apostolic doctrine, manatili kung sa ano yung tinuro ng ating pong Panginoon. At nagpapasalamat po ako sa amin pong pastor, kay Pastor Alan, kay Pastor Arnel. Nagpapasalamat po ako mga kapatid personally, because without them, I will not be in this ministry right now. Okay? So, pero ngayon, konting saway lang, konting makorek mo lang, ang kuminsan hindi na nakikibuin. Okay? Ito po, no, we in fact, we have heard a story from a pastor. Sabi niya dito, once heard the story of a preacher, the ministry after 20 years, and became a director. So, siya po ay pastor for 20 years, pero nag-quit siya. At siya yung funeral director na lang. Kalahin ninyo, no? So, when asked why he made the change, he replied, okay, ito yung reply niya, well, I spent 3 years trying to straighten out Fred, and Fred is still an alcoholic. I spent 6 months trying to straighten out Susan's marriage, and she filed for divorce. When I spent over 2.5 years trying to straighten out Bob's drug problem, and he's still an addict. Now at the funeral home, when I straighten them out, they stay straight. O, madali na naman, di ba? So, ganun po kahirap mag-develop. Mga kapatid, ng isa pong potential leader, napakahirap i-straighten. Marami pong kinakailangan para po tayo kasing tanim. Sabi ng Bible, may pruning. May mga bagay sa atin na dapat putulin kasi pag hindi pinutol, mga kapatid, hindi tayo mamumunga. Mababagsak tayo early in our life, mga kapatid. Marami ngayon napakabilis i-give up ang kanilang kaligtasan, ang kanilang ministry, ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Na in fact, in our time, this is the best time to stay with God. This is the best time to serve God faithfully at magpagamit, no? To be serious, committed, dedicated sa paglilingkod sa Diyos. Totoo lang, lahat ngayon, mga kapatid, Israel is the timepiece na nakikita natin ngayon. Kaya mga kapatid, no, in-encourage ko po ang lahat, anuman ang mangyari, manatili ka sa Diyos. Huwag na huwag kang aalis sa paglilingkod sa Diyos. Offenses dapat hindi magpabagsak sa iyo. Dapat magtuturo ito sa atin na para maging matibay. Hindi tayo makakaharap sa laban sa labas kung sa simpleng correction sa loob sa church hindi ka makatayo. Hindi ka makalaban, mga kapatid, sa mga testing sa labas. Hindi ka makakatayo, mga kapatid, in these last days kung sa simpleng bagay dito sa loob ng church, hindi po tayo, mga kapatid, matibay. Okay? So, the point is, this is very draining to the pastor or leader in the church to develop potential leaders. Napaka-draining. Sabihin natin, napakahirap po i-drain ang oras mo, ang kaalaman mo. That is why only few leaders step in to develop potential leaders. Konting leaders na lang ang nagdi-develop ng potential leaders. And only few potential leaders become future leaders. Hindi lahat ng tinitrain na nagiging potential leaders, nagiging leader. Okay? Sabi natin na the best of the best. Kasi if you cannot endure, sayang, mawawala po mga kapatid. Hindi ka magagamit ng ating pong Panginoon. Dahil kalimitan sa mga potential leaders don't want to straighten their character. Marami pong potential leader ayaw nila na ituwid sila ang kanilang mga character. So, konting bagay, again, offend, konting bagay, sama ang loob, konting bagay, makorek mo lang, hindi ka nakikibuin, no? Dadaanan ka na lang, okay, paminsan ganun ang nangyayari, no? Pagka meron kang kinorek, paminsan mga kapatid, no, na sabihan mo lang, ang tendency ko minsan, mga kapatid, ay hindi ka nakikibuin, dadaanan ka na lang. Hindi mo lang sabihin, Pastor, alis na pala kami, wala na, ganun. Wala na, mga kapatid, kasi napakarap mga tao. So, hindi ka na papansinin, mga kapatid, dadaan ka na lang. Kasi mga kapatid, ang problema ng mga tao ngayon, hindi ang talino. Ang tao ngayon talino, ang problema ng tao ngayon puso. Napaka-emotional, napaka-sensitibo. Kaya lang itinuruan tayo ng Diyos para
Para mga kapatid, tayo dapat ang mag-guide sa ating heart, hindi yung heart natin ang mag-guide sa atin sa direction, because sabi ng Bible, the heart is deceitful above all things. Okay? So, they don't know that correction is a test of their character as potential leaders, but many failed to that test. Okay? So, but no matter what, if we want our church to continue growing and the apostolic church to continue striving until the Lord comes, leaders must continue no matter how hard it is, how difficult and draining it is to develop potential leaders. Leaders, wala pong choice po kami. Bakit? Dahil hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. That is why we need to continue developing leaders kahit mahirap, kahit draining, kahit kung minsan mga kapatid, no, pati kami parang nahihirapan talaga, no, nawawalan na rin ng hindi naman nawawalan ng katinuan. Matino pa rin naman kami. Pero kung minsan mga kapatid, yung sa pag-iisip mo kung paano mo sila ma-mold, napakahirap. But we do not have a choice. We need to do it. So because success without a successor is a failure. Success without a successor is a failure. So if we can look at the table, pwede po ba natin ma-share ang ating table po? Okay. So meron po diyang table. Yan. So, pasensya na po, medyo maliit lang. So, in nurturing, it is more on the personal needs. Okay, example, care, okay, need po yan ng isang potential leaders. In equipping, it is more on what they can do. That is why training for work, no? Yan po yan, no? More on preparing them to have the skills that they need to have to accomplish the task. But in developing process, it is more on who will they be. Magiging ano sila, mga kapatid, okay? This is more on character building. Okay? Kaya kung makita mo sa nurturing, meron po dyan tayo na focus on the need, focus on the task sa equipping. Next is focus on the person. Okay? Sa nurturing, relational, sa equipping, transactional, mga kapatid, no? Sa developing, transformational. It speaks of transformation of who we are in the past and who we are right now and what we will be in the future. Kung dati pagpasok mo, seater ka lang sa church, then after that, mga kapatid, no, natututo ka ng maglinis sa simbahan, natututo ka ng mag-mop ng floor, natututo ka ng maglinis ng toilet, hanggang later on, pwede na, along the way, na-train ka, na-develop ka, pwede ka magamit. Pwede ka na pala magturo as NC. Later on, pwede ka nang magturo as a outreach leader. Okay? Because transformational ang development, ang developing leader po mga kapatid. Okay? Kung makita po natin, sa nurturing, lahat din nurture, dapat nurture because everybody needs the Word of God. Everybody needs to sustain them, the food of the Spirit, kinakailangan nila. In equipping many, ibig sabihin, selected na lang, nasiselect na natin kung sino yung ating equip na pwede magamit. But in developing, konti na lang. Because not all na nai-equip, okay, ay pwede mong ma-develop as future leaders. Okay? Kasi tinitignan mo, sino ba sa kanila ang meron talaga heart para po in a greater ministry. Sino dito may heart na pagdating ng araw, may potential pala to become a pastor, to become a missionary, to become sabihin na lang natin, a teacher sa church. Okay? So, pakonti ng pakonti sa development. Bakit? Mahirap nga po. Dahil, again, character po ang atin ditong pinag-uusapan. So, it is more on shaping their minds, their values, pagdating sa developing. More on shaping their minds, their values, their itain ang kanila pong mga attitude, ang kanilang mga emotion, no? So maraming mga tao magagaling, pero mga kapatid, no, pag tinamaan ng ego, parang tinamaan sa noo ng sniper, bagsak. Praise the Lord. So, they are based on what the potential leaders need on their growth. The process is designed to build into them, to bring out their best qualities, to develop their character, and to help them discover and reach their potential. Ito po yung developing leaders.
Okay? Because the development of leaders requires time, attention, and commitment. A pastor or leader can only work with a few people at a time. Hindi niya po because as equipping, pwede siya ang equipping kasi step by step. Okay, nandyan po yan. Step by step. Para, okay, ito gawin mo una, for example, sa soul winning. So, nagbibigay ka ng instruction, no? Step by step. So maganda yan. Ikaw ay mayroong tracks, tapos just number first things first, approach your person, then itong sasabihin mo, then ito yung verse na i-open mo, then ito yung dapat mong gawin, i-encourage mo siya, i-persuade mo siya. So, step by step. But in developing, it is more on mentoring. It is more on heart-to-heart. It is more on transferring what you have to that person. Buti sana kung meron na lang USB, no? Isaksak mo na lang, tapos pagkatapos, i-copy-paste, tapos isaksak mo na lang sa kanya. So, yung problema, hindi ganon. We don't work that way. Okay? It takes years to develop right mentality and character sa isa pong tao. Now, mga kapatid, no? Nurture all your people. Ito yung pinakamahalaga, no? Nurture all your people, equip many, okay, but develop only few who are ready and willing. So, ibig sabihin, dito natin makikita na sa pagdating sa developing potential leaders, mga kapatid, yung number one na quality ng isang tao, siya ba ay merong commitment? Willing ba siya? Is he willing to give his life sa atin pong Panginoon? Handa ba ang kanyang isip? Handa ba ang kanyang puso? Hindi ba siya hilaw? Okay? Mature. Is he mature enough? Okay, to handle such responsibility. Okay? So here meron po tayong 12 actions a leader must take to develop potential leaders into the best they can be. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ano lang po, 6. Okay? Kasi po ito po ay part 1 at ang atin pong pag-uusapan ay the first 6 steps actions a leader must take in order to develop potential leaders. Okay? Praise the Lord. So hopefully, okay pa po tayo. Number 1. Okay? Number 1, ask the 3 motivation question. Okay? Now, all growth begins with motivation. Na lahat ng pagtubo nagsisimula sa pag-motivate, pag-i-encourage. When we say motivation, it is a willingness to act. Okay? Na ma-motivate mo siya in order for him to perform na dati hindi naman niya ginagawa. To be honest, mayroon kami dati dito kapatiran sa church. No? Na dati siya parang introvert. No? Yung, di ba pag introvert parang mahiyain, ayaw magsalita, may shy type, no? Parang pagka isang tanong, isang sagot. Ganun kasi, no? Isang tanong, isang sagot. Pero, nung to be honest, no? Nung ni-nurture siya, na-equip siya, no? At naturuan siya, and later on, there are times na ayoko kasi pastor, parang hindi ko kaya. Dumating yung time na parang napapagalitan ko. Paano mo masasabing hindi mo kaya hanggat hindi mo masubukan? Subukan mo muna, then sabihin mo kung hindi mo kaya. Dumating sa time, mga kapatid, no? Na sa likod, during dati kasi iba ang style ng MCing before lockdown, ibang style ng MCing before. Ako na nagsisignal sa likod, tama na. Tama na. Kasi wala na, hindi na siya hindi na siya mapigilan. No? Parang wala na lang agawin niyo ng wala MCing ng preaching. So, pero yun ang makikita natin na ibig sabihin, kapag na-motivate mo pala yung isang tao, mga kapatid, siya po ay magagamit. Okay? Pag nakuha mo yung kiliti, pag nakuha mo yung nag-motivate sa kanya, okay? Magagamit mo siya in a way that can glorify her. Okay? So, you must find your potential leaders' motivation and harness them. Okay? So, ang atin po, number 1, begin by asking these questions. Number 1, what do they want? Ano ba yung
gusto nila. Because everyone wants something. Okay, for example, gusto niya na maging soul winner. Gusto niya maging effective na life group leader or life group teacher or outreach leader. So, ang problema, hindi niya alam kung anong gagawin niya. So, even a person who appears not to be motivated, meron siyang desire. Kahit mga tao na walang gana, meron po yung desire. We are talking about pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Ano ba yung usually, dito sa church, kapag kami po may ginagawa, may mga times po mga kapatid no, na kung minsan pasingit-singit lang, tinatanong ko, Brad, kunyari, mga 3 years from now or 5 years from now, anong nakikita mo sa sarili mo sa paglilingkod mo sa Diyos? Nagtatanong lang ako ng ganun. But I'm looking forward sa sagot niya. Okay, ano ba yung pananaw niya? Ano ba yung nakikita niya? Dahil ang tao na may desire na gusto mong paggamit sa Diyos, may nakikita, may pananaw yan. Meron niyang ini-aim. Okay? So, sometimes, they will tell you. Pero kung hindi man mga kapatid, sometimes you need discernment. Paano mo madi-discern? Sa the way he acts. Ano ba yung ginagawa niya? Okay? Madi-discern mo yan eh. Diba? Ano ba yung, kapag kuminsan may mga time na, kunyari, church service, may mga bisita, there are times na makikita mo lang talaga yan, kakausapin niya ng bisita. So, nakikita mo, may interest siya sa soul winning. May interest siya sa kaluluwa. So, there are times hindi niya lang alam kung paano gawin, pero ibig sabihin nakikita na leader, you must learn to discern ng need ng iyong mga potential leaders. Since you will have already built a relationship with them, definitely, you need to use information that you've learned during your personal interaction with them. No matter how, you need to find out what will motivate them to develop. Okay? So, dapat malaman mo, number 1, ano ang nagmo-motivate sa kanila. Number 2, do they have a way of getting what they want? Okay? So, may pamamaraan ba na makuha nila yung bagay na yun? Kasi pwede may motivation sila, pero ang question is, paano ko makukuha yung bagay na nagmo-motivate? Okay? So kung ako, leader, paano niya makukuha yung bagay na nagmo-motivate sa kanya? So that's the job of a pastor, of a leader. Paano niya ma-develop? So whenever people want something but see no way to get it, they will not be motivated. May mga tao na kahit gusto nila pero wala silang pamamaraan, mga kapatid, hindi sila na-motivate. Yun. So, dapat nandun ka, it is the job ng isang leader to help them achieve what they desire, okay? And show a way to do it. So, example lang natin ganyan yung soul winning. Kinakamusta niya, pero may time siya to spend with those people, pero hindi niya alam kung anong next na gagawin niya. And sooner or later, dahil hindi niya alam, mafo-frustrate siya eh. He wanted to win people, pero dahil wala siya mag-frustrate siya. And the frustration, pag hindi po na-train, hindi po siya malagyan ng tamang katuruan, hindi mo siya na-train doon, ang frustration, there possibility, mawala siya. Pero kapag ang tao na-frustrate, good sign yan na meron siyang desire sa kanyang puso. Okay? Kaya sa mga na-frustrate dyan, okay, you are in the right path. Okay? Because it is a clear signal na mayroon kang desire na gustong gawin sa paglilingkod mo sa Diyos. Hindi ka satisfied sa ganyan lang. Mga kapatid, hindi ka satisfied sa seater lang sa church. Hindi ka lang satisfied na nag-occupy ka lang ng upuan, ng space sa church. God called you to do something. Okay? So, being a leader, because you have already traveled the road of achievement, you may be able to see the way more clearly and can help them point the way. So dahil nauna ka na, naranasan mo na yon, it is now the time for them no na turuan sila para nila makuha yung bagay na mag-motivate sa kanila. Okay, next is will they be rewarded if successful? Yon. So syempre, mga kapatid, no, sometimes even people who have goals and see ways, in example, meron silang desire, meron silang pamamaraan na makuha yon, okay? Pero nagkakaroon pa rin sila ng lack of motivation. Why?
Because feeling nila ang reward is not enough to outweigh the work required to achieve them. Okay? Pero ito po yung sinishare ko because to be honest, bumabalik ako sa soul winning because that's my desire ever since. To be honest, hindi ko po pinangarap maging pastor. Okay. I want to be honest with my heart. Hindi ko po din desire maging pastor. Ang desire ko lang po ay magdala ng kaluluwa sa church. Even before the start nung ako po ay na-restore sa church, way back sa San Juan, doon na po kasi ako na-restore 2004 sa San Juan. Ako po nagtatrabaho dito sa Laguna, nag-invite po ako ng mga bisita. No? Ako minsan, nadadala ko mga 3. Yan. Tapos, si Sister Michelle, bisita yan. Katrabaho ko yan sa company, tapos dinala ko yan kasama ng other people. Marami pa po mga kasamahan niya. Dinala ko sila doon. Kung minsan ito pa matindi, sa'yo pamasahe, sa'yo pagkain. Kalay mo dito sa Laguna, kung minsan may jeep, may bus, may jeep, tapos may tricycle. Kasi during the time, mula dito sa Laguna, sasakay ng jeep, papuntang complex, no? Kung ang na-invite ko po dito sa Laguna po, sa outreach dito sa Santa Rosa. Then after that, sasakay kami ng bus, bababa doon sa may mabandang nakalimutan ko lang doon yung pinaka-mall doon. Tapos sasakay kami ng jeep pakalentong, tapos may tricycle pa. Tapos sa'yo pa pagkain, tapos pag-uwi, gano'n na naman. Pero napakasarap mga kapatid, doon ko na-feel na napakasarap pala kahit magastos, masarap pala gastusan ang gawain sa Diyos. Kaya hindi po ako napapagod mag-invite ng kaluluwa. So, kung makita po natin mga kapatid, so, doon ko na-appreciate na ang reward, kahit gumastos pala ako, nung sabihin na lang natin, during the time ang pamasahe po ay 65-70 pesos sa isang tao. Yun kung may 4 na bisita. Bus pa lang yun. Hindi pa kasama. So 280 na po yun sa 4 na tao. Sa bus lang yun. May jeep pa. May pagkain pa. Pero dito ko na-realize, one soul, may isa lang na kaluluwa na nabaptize in Jesus' name. It is more than enough. Sobra-sobra na ng bayad sa ginastos. Ang joy hindi kayang mabayaran ng pera. Kaya nga mga kapatid, ang reward ba ay enough? Masasabi ko, yes, pagdating sa Diyos, ang reward, mga kapatid, sabi ng Bible, no, kung saan applicable yung sinasabi natin pagdating sa tithes, give and it shall be given unto you, sabi ng siksik, ligligo, maapaw, di ba ginagamit natin yan kung minsan mga kapatid, pagdating sa tithes ng offering. Pero the same principle applicable. Okay? Pag nagbigay ka para sa gawain ng Panginoon, ibabalik sa iyo, siksik, ligligo, maapaw. Ganon ang reward, mga kapatid. Okay? So, when both have the same goals, the rewards, tatandaan po natin mga kapatid, you are also in a position to show them how their personal goals and desires coincide with those of the church and the kingdom of God. When both have the same goals, the rewards are multiplied. Namumultiply, mga kapatid, yung reward. Okay? Sabi pa nga, mga kapatid, no, kung mabasa po natin, ang sabi ng Bible, no, if we will become a soul winner, ano bang reward ko? Sabi ng Bible, innumerable number of angels rejoice over one sinner to repentance. Ganun kasarap maglingkod sa atin po, Panginoon. Okay, so ang reward napakalaki. So, sabi nga natin, more than flowing with milk and honey kapag po tayong mga kapatid nag-desire. So, leaders, you need to find what motivates your people. Number 2, be a good listener. Okay? Be a good listener. Number 2 po yan. Okay, good leaders, sabi nga natin, good leaders are good listeners. Why? Okay? So, listening to your people will add to your success and to their development. Now, number 1, kung hindi ka marunong makinig, paano mo malalaman ang need? Definitely, you cannot pinpoint the need, the exact need, if you don't listen. Kaya nga sabi ng Bible, mga kapatid, be quick to listen, slow to speak, slow to wrath. Dapat makinig tayo.
mga kapatid. So listening to your people will add success to yourself and to their development. Bakit? Makikita nila mga kapatid na genuine ka sa kanila. Okay? When you listen to their ideas and opinions, especially before you make decisions, you give them a chance to increase their contribution. Bakit? Nafe-feel nila may value sila. Nafe-feel nila meron po silang napo-contribute para sa ikalalago ng church, sa ikalalago ng ministry, sa ikalalago ng gawain ng ating pong Panginoon. At kapag ang tao feeling niya may napo-contribute siya, feeling niya may value siya, mga kapatid, he will do more. Yan. Okay? So be a good listener. Okay, so for example, during event like church anniversary, okay, so number one, kung minsan mahirap pag-usapan din yung mga pagkain, di ba? Kung minsan yan ang pinagtatalunan sa mga event eh. Anong pagkain, gaano kalaki yung budget, paulit-ulit yan, kahit na ilang beses na, ganun, paano natin di-distribute, okay? But kapag pinakinggan mo, at kung minsan tatandaan din po natin, mga leaders, hindi lahat ng ating suggestion, yun yung best. Sometimes, may mayroon silang mga suggestion, mas best dito sa iyo. Okay, that is why, abangan mo yun. Those are people, those are gold. Okay, in your church, na pagdating ng araw, potential sila na maging leader sa future. Okay, so each time you use your ideas and give them credit, so don't, when somebody give ng kanila pong suggestion, i-honor mo, hindi kasi sa'yo yun eh. Okay, dapat salamat din po tayo at give them the credit, no? But not the glory. Glory belongs to God. Okay, sabihin lang natin na we should of the idea of brother ganito, no? Ito po yung ating na nagawa at maganda yung naging resulta. So magpapasalamat tayo. Thank you, brother, for your idea. Okay, glory to God, no? Ang lahat ng bagay ay kung hindi dahil sa blessing ng Diyos, sa tulong ng Diyos, hindi tayo maging successful. So always bring back the glory to God, but give them credit. Okay, so when they receive credit, they will feel valued and they will be encouraged to keep contributing. So they will keep contributing. Bakit? Napapakinggan sila. This is one of the best ways to get them to start thinking creatively. Okay? So, tatandaan po natin, leaders must be careful not to think that their ideas are always best. Ito yung sinasabi ko po kanina. Sometimes if you listen carefully, the best will come out from your potential leaders. Nandun pala sa kanila. Okay? So, at isa pa mga kapatid, no, never criticize the person making a suggestion, even if it's a poor one. Okay? Kung minsan kasi pag may meeting, out of nowhere, may biglang magsasabi, yung sinabi niya, na-discuss na pala. yung parang late, kanina pa naman siya dyan, pero parang nasa Pluto yung isip, no? Pag nabigla na magsasalita, pero nasalita, na-discuss na, no? So, minsan, don't criticize them, but thank them, no? Okay, thank you po, brother, no? Then just proceed. Okay, don't criticize, no. Just thank them, okay? Because people who feel belittled will soon stop making suggestions. And sometimes sila pala yung may best idea, pero dahil nasupalpal na sila, no? Yung minsan mahirap din mga kapatid, no. Wala na silang ganang mag-shoot, kasi nasupalpal na eh. So mga kapatid, there are times we need to give them the chance, the opportunity, no? Because, mga kapatid, sayang we will miss out the next great idea galing sa kanila if they were discouraged, mga kapatid, contributing. So, kaya nga, we need to adopt this attitude. No? Mga leaders adopt this attitude. Every idea, next slide, every idea is a good idea until you've settled on the best idea. Yun. Praise the Lord. Amen. Every idea is a good idea. Okay? So lahat ng idea good 'yan. Okay? Walang poor. Okay? Let us look at it as a good idea until you've settled on the best
idea. Okay? It will just come out. Na makikita nyo talaga no, na it seems that, paano mo sasabing best? Because it is ito yung fit. Ito po yung kailangan tamang-tama sa certain na need mo ng isang church o ng isang event or kung ano man ang meron na may kailangan ng idea. O maging sa church, mga kapatid, may plano kayo na magkaroon po ng beautification sa church. Okay? Sometimes lalabas lang yun yung idea na best. Ito pala po ang plano namin. Ito po pala yung nakikita ko, pastor, ito pala yung nakikita ko na po pwedeng gawin. Then just listen. Okay? Just listen. Okay, so one time nag-meeting din kami dito. Okay, paano ba ano ba yung mga pamamaraan, how we can paano ma-identify ang tayo as we evangelize, no? So may mga hindi pa man na-materialize pero may mga nagsuggest na magkaroon na lang ng malaking ID o di kaya magkaroon ng damit. Okay? Para po ma-identify kasi po in fact may nagsuggest nga na wag na lang kasi ang mga tao daw pag mayroong Bible kaagad nagtatago pagka nag-evangelize daw at may dala ka ng Bible, nagtatago daw. Pero marami naman na iba na nagsasabi na hindi sila tinatanggap kasi people are afraid baka hindi sila legit na galing sa church. Baka yung mga scammer ba o di kaya yung nagtatanong-tanong na pero may masama palang plano o bagay sa bahay niyan. Pero kung meron tayong identification na tayo ay galing sa church, ang mga tao hindi magdadalawang isip, no. Minsan magsasabi, kayo pala yung ganito, kayo pala yung mga mahaba ang buhok, no. Kayo pala yung mga masaya na may mga nagpapalakpakan, na may kantahan, may awitan. No, kayo pala yung mga ganun na nakapalda. So, identify niyo. So, every idea is a good idea until you've settled on the best idea. Okay? Number 3. Okay? Develop a plan for personal growth. Okay, to be honest, dito po kung minsan parang marami po ang sabihin na lang natin na mahirap because planning speaks of discipline. Correct me if I'm wrong. Tama po ba sa mga nakikinig? Planning requires discipline in order for that plan to materialize. Kung wala ka, di ba marami kong minsan nagsasabi na kagaya dito po mga kapatid, no, nagkaroon po ng plano ang men's department na jogging for a cause. Kasi po habang nagja-jogging ay namimigay ng tracts. Praise the Lord. No? So ang jogging namin 5:00 kasi marami na pong nagja-jogging. So sinasabayan, may mga flyers na po, lalo na may ladies and men's kami this coming Sunday. No, pero before that, marami yung nagano na may plano, ganito ganyan. Pagdating ng actual, nag-jogging sa panaginip. Praise the Lord, nag-jogging habang natutulog. Yon. So, planning speaks of discipline. Kailangan mo ng disiplina. So, we need to develop a personal plan for personal growth. Okay? So, people think personal growth is a natural result of being alive. Sabihin natin, pag buhay ang tao, ay mag-grow lang yan. Pero hindi po, mga kapatid. Okay? Hindi po ganoon ang sistema. Growth is not automatic. Okay? It does not necessarily come with experience, nor simply as a result of gathering information. Personal growth must be deliberate, planned, and consistent. Yon. Dapat, mga kapatid, it must be deliberate, it must be planned and consistent. Dapat ikaw mismo sa iyong sarili i-perform mo kung ano yung sinulat mo dyan, ano yung plinano mo dyan, and you need to be consistent to do it, because walang sense na in-apply mo yan. Example, mga kapatid,
Balikan natin ng soul winning. This is one thing that I've learned, mga kapatid, because I really love souls. Okay? Pagdating sa outreach needs evangelism. A life group, in order for grow, requires evangelism. The church, in order for the church to grow, it needs evangelism. And learning how to evangelize once. Example, natutunan mo mag-evangelize. Tapos nag-evangelize ka, naging effective. Then after that, hindi ka nag-evangelize for 1 month. Tapos in-apply mo siya the next month ulit. Kung minsan babalik ka as if parang baguhan ka. Hindi mo na alam. But if you apply what you've learned effectively, in a consistent manner, mabibigla ka na lang gawin mo ito ngayon, bukas, mga kapatid, kahit sabihin na lang natin na you share your faith 5 times a week, or even in your friends, along the way, habang nag-uusap kayo, sinishare mo, okay, it will just come out naturally, and later on, nabibigla ka, nagiging magaling ka sa ganung pamamaraan. Okay, nagiging sabihin natin mga kapatid, no, hindi mo man perfect, pero humuhusay ka. Bakit? Ina-apply mo, you've been consistent in doing it. Okay? Sabi pa nga ni Zig Ziglar, you were born to be a winner. But to be a winner, you must plan to win and prepare to win. Okay? So, pinanganak na daw tayo na may kapanalunan. Pero ang kapanalunan, dapat planuhin mo. Kahit ikaw ay sabihin na natin binangganak ka ang tatay mo pastor, ang kapatid mo pastor, it does not mean na automatically maging pastor ka. You need to train yourself. You need to plan to be a pastor. You need to work hard to become a pastor. You need to prepare yourself in order for you to become a pastor one of these days. Okay? So, one of the best things you can do for the people you are developing, besides modeling personal growth yourself, is to help them develop their own personal plans for growth. Okay? So you need to help them. Hindi lang yung imo-model mo sa kanila. It is not enough. You need to help them na magkaroon din sila ng personal plan for their growth. Okay, ano po yung mga practical steps for personal growth? Number 1, set aside time daily for growth. Okay, ibig sabihin, kasi nga we are talking about consistency. Okay, ito po, sinishare ko po ito sa mga outreach, ano ba tawag natin dito, sa mga gawain po, maging sa Bible study, no? Consistency is one of the key. If you are not consistent, ang mga tao mawawala ng gana pagdating malulusaw ang gawain. So, the same application sa ating personal growth. Okay? So, we need consistency. Okay? So, there are 2 important concepts in this step. First, time for growth must be planned. Okay? Number 1, nagkaroon ka talaga ng planning. Okay? People must find a time that works for them and schedule it into their calendar. So may scheduling. Ibig sabihin, gumawa ka talaga ng table. Okay, ng schedule. Okay, so parang may table ka na, okay, na nandun, okay, anong gagawin ko? Okay, sa araw na ito, Monday, anong gagawin ko? Tuesday, anong gagawin ko? Anong oras? Example, even prayer. Okay, dapat magigising ako ng 6 a.m. Okay, magpapa-alarm ako. Pero, pag hindi mo ginawa yon, 6 a.m. nag-alarm, patayin mo lang, hindi mo di-develop ang prayer life mo. But every time, gawin mo talaga, 6 a.m. gigising ka, magpipray ka. Then, kapag sabihin mo, okay, 3 p.m. magpapa-alarm muli ako, magpipray, praise the Lord. Then, sa gabi naman, dapat may time ako mag-pray. Then, it is good. And then, pag ginawa mo yan araw-araw, mga kapatid, you will become, later on, you will become a prayer warrior. Okay, na kailangan natin sa church. So, then they must, okay, dapat may schedule ka, then they must guard that time as they would any other appointment. So, i-guard mo yan, ibig sabihin na walang makaagaw dyan. No? Walang makaagaw dyan. Example, sabihin mo may time ka mag-pray 6. After that, after the prayer, before ka mag-take ng meal,
basa ka muna Bible, then you need to guard the time para hindi maagaw. Kasi ang tendency niyan, sa dami ng ating ginagawa, pag hindi natin nabantayan, hindi po tayo disiplinado, mga kapatid, mabibigla ka, kinain na yung mga schedule mo, hindi mo na na-perform. Okay? So number 1 yan. Second, okay, the time set aside must be set aside daily. Okay? So set aside daily. Kaya nga, set aside time daily. So, plan, then set aside daily. For no fewer than 5 days a week. Okay? Example natin. No? Example, Monday, no? May prayer time ka, may Bible reading ka, then after that, sabihin na lang natin, may time ka para sa reading ng book na ito. Okay? Sa isang leadership book, sabihin na lang natin. So Tuesday, gawin mo ulit yun. Next page ka na naman, then i-note mo, no? I-note mo kung anong mga natutunan mo dyan. Then Wednesday, another hour na naman na na-spend mo. I-highlight mo kung ano yung mga applicable para sa iyo. Then reflect on what has been learned. Ano yung natutunan mo doon. Then Thursday, sabihin na lang natin, may another one book na naman o another, sabihin na lang natin, may sinusundan ka na leadership lesson. Ibig sabihin mga kapatid, no, meron ka talagang para naka-planned na schedule and you need to guard that schedule in order for it to be successful, in order for that to be effective. Dapat i-guard mo yun. Okay? So, ganun din po, no, sa totoo lang napakahalaga. Ako po, mas prefer ko talaga ang magbasa ng books kaysa po sa online na mga books. Kasi po, ang daming umaagaw ng atensyon sa tablets, cellphone, sa laptop. Pero kung physical na books, walang notification, ting! Okay, tapos di ba pag may notification, tapos may nag-message sa'yo, kung minsan, divert yung attention mo. Tama mali? Sino ba dyan ang pagdating talaga sa mga planning, kalimitan, bumabagsak, sumasabay. Okay? Sabi nga nila, any plan doesn't mean to fail. People just fail to plan. Nag-fail lang tayo sa planning. Pero wala daw plano na sumasablay. Nag-fail lang tayo. Kung minsan, kung may mga mali doon, hindi dahil sa failure yon, but rather it speaks of revision. I-revise mo lang. Sabihin natin, a little bit of experiment. Sometimes, hindi tayo nag-fail. Hindi talaga failure, but rather needs a little bit of experiment. Pag-aralan mo saan ba banda ang kailangan mo lang ayusin. Next po, letter B, file quickly what you learn. Yun, ifa-file mo. Okay, so sa mga books, example, nagbasa ka ng isang book na nakalagay lang, let my people grow, na isang book yun na napaganda, no? Na kinuha yun sa concept doon sa Egypt na let my people go, sinabi ni Moses sa Pharaoh, no? So, ang title dun ay ni Masingale, no? If I'm not mistaken, let my people grow. So, you need to file, ano ba yung natutunan mo? I-highlight mo din. Then, you need to reflect. Paano ko ito ma-apply in real life? Okay? You need to file what you've learned. Ibig sabihin, kunin mo doon, dukutin mo. Okay? The purpose is that in times that you needed them with urgency, kapag mabilisan, alam mo kung saan mo ugutin. To be honest, ako po may mga compilation, may folder po ako ng mga quotation, mga thoughts, ideas, kahit saan. I-capture ko yan, kung sa atin pa, parang may ano yan dito sa laptop, parang i-screenshot din. Tapos ipinipaste ko lang doon. Nilalagay ko lang doon lahat. Tapos pag may kailangan po ako, ino-open ko doon, tapos hinahanap ko lang kung ano yung po pwede gamitin. So, pag meron kang ganun, anytime na may kailangan ka, makakahugot ka. So, napakalaga pala nun. And to be honest, no, I'm thankful to the Lord na napakalaga pala na meron kang i-compile mo. Yan. So, now, letter C, apply quickly what you learn. I-apply mo. Subukan mo. Okay? Simply knowing a thing will not make it part of you.
Hindi lamang dahil nabasa mo, nalaman mo, okay na yun. Ang tanong, effective ba? Paano mo malalamang effective? Eh di try mo. Amen? So try. Okay? To do that, you must apply it. I-apply mo. Each time you learn something new, it's good to ask yourself, tanungin mo sarili mo, where, when, and how can I use it? Can I use this? Saan, kailan, at paano ko magagamit ito? So, there are times ang mga suggestions o yung mga book doon, kung minsan, iba ang pagkakalatag nila. Pero kunin mo yung principle na magiging fit para sa iyo, para sa church, para kung paano mo gamitin. Okay? So, apply quickly what you learn. I-apply mo, mga kapatid. Parang sasakyan lang din yan eh. Diba? For example, kumuha ka ng license, nag-train ka sa driving, tapos hindi ka man lang nagda-drive, eh, paano ka matututo mag-drive? O hindi mo hawakan ng manibela, hindi mo ilalagay sa first gear, paano ka change ng gear, paano mo apakan ang accelerator, eh, paano ka matututo mag-drive kung hindi mo susubukan? Sabihin mo lang, ganito kasi yan eh, hawakan mo lang yun, pagkatapos yan, i-adjust mo lang yung i-change gear mo lang yan, tapos bitawan mo yung dahan-dahan sa clutch, tapos apakan mong gasolinador, okay na yun. Subukan mo kaya, baka palaging namamatayan. Kasi hindi mo pa na-try eh. But what you've learned, apply it. Okay, apply it. Masubukan mo kagad at pag nakita mo, effective pala, okay, i-apply ko to. Try ko na to. Yan. Then, grow with someone. Okay? Napakalaga din na meron kang kasabayan na nag-grow with you. No? When you share what you are learning with others, it increases your insights, builds your relationship with them, and gives you a common vision and holds you accountable. It also creates worthwhile conversation. So, ibato mo. I-share mo sa iba ang mga natutunan mo. At pagka in-apply nila, effective din sa kanila, di ba? Sabay-sabay kayo tumutubo. Praise the Lord. And letter E, plan your growth and follow it for a year. Okay, so i-plan mo at because 5 day, example na natin, magkaroon ka ng schedule, may planning ka, pero 1 week lang, tapos hindi mo na ginawa. Again, consistent. You need to be consistent. Okay, you need to be intentional. Okay? Kaya nga deliberate eh. Kinakailangan talaga, you need to do your best to make it happen. Hindi lang sa isip. Okay, dapat i-apply mo talaga into action, no? So, you need to transform what you've learned into something that is in action. Okay, doon mo lang makikita na totoo pala, tama pala. Yan. So, i-try mo and then plan your growth and follow it for a year and then check mo. Okay, ano na yung gaano na kalayo yung natutunan mo at ang na-improve mo. But don't be proud sa iyong sarili. Tatandaan po natin mga kapatid na we need to stay humble. Ano man ang maabot natin, remain humble. Number 4, keep the growth going. Keep the growth going. Dapat ang growth ay hindi growth kung nag-stuck ka. Nabubunjing, diba? Nakita ko po ito, no, kasi ang husband ng aking pinsan ay marunong magbonsai. So, in fact, ang mga halaman pala, talagang tutubo yan, pero ang ginagawa pala nila, yung mga major na ugat, pinuputol, at siyempre may mga iba, to be honest, hindi ko lang kung may mga ginagawa sila dyan, no? Tapos, ang kanya palang, ang paglago niya, nalilimitahan. So, ganun din sa atin. Kung hindi po natin i-continue application, learning, application, parang cycle yan. Learn, okay, reading, learn, then apply, learn, reading, learn, apply. Okay, o ano man po mapag-aralan mo, then learn, then apply.
So kung hindi natin magawa yan, mga kapatid, ang mangyari yan, malilimitahan tayo. Kaya ang iba, di ba usually may mga time na may mga nagtuturo na sinasabi, ay naku, parang narinig ko na itong tinuro niya na to. Parang paulit-ulit na to. Bakit? Stuck knowledge. Hindi na siya nag-continue ng learning, hindi na siya continue growing. Kaya ang nangyari, walang bago. So, hindi maganda yung recycled palagi, nare-recycle na lang yung okay na lang to, hugutin ko na lang to. Anong nangyari? Wala na yung anointing. Wala ng power. Kasi hindi fresh. Pero if you are growing, maraming fresh na lumalabas. Okay, si John Wooden, one of the most successful basketball coaches of all time, focus on the growing process, okay? In six timeless marketing, mga kapatid, blunders, si William Shanklin, okay? Si William Shanklin writes about Wooden's approach to coaching. Si Shanklin tells that while Wooden coached Okla, okay, he did not stress winning. So si Wooden pala, habang nagko-coach siya sa Okla, hindi siya talaga nag-i-stress sa dapat manalo tayo. Ang emphasize niya, dapat mag-prepare, dapat may teamwork, dapat may willingness tayo sa change. Okay? Ibig sabihin, hindi lang tayo mag-retain as is. Because as time goes, things change. So we need to be willing to change. And the desire for each person to perform at peak potential. Itong napaganda. We should not be satisfied sa okay na. To be honest, don't be satisfied sa okay na. Pwede na yan. Tanggalin po natin sa ating isipan. Because kung naisip mo na pwede na yan, sometimes we perform less than okay na. Parang kahit pangit, pwede na yan sa Diyos. Pwede na. Hindi po pwede sa Panginoon yan. Pagdating sa Panginoon, always make sure you are doing your best. Always make sure that you are doing at the peak of your potential. Yung hindi na pwede, Panginoon, dapat ayusin ko pa, dapat gandahan ko pa talaga ito. Kapag nagkakanta ka ng Bible, hindi lang yung, for example, may Bible study, pumunta ka sa Bible study, hindi yung, basta makapagkanta ka lang ako doon, basta mapuntahan ko lang. Hindi ganon. 3 years, 4 years, hindi lumago ang gawain. Bakit? Mali. Satisfied ka na doon. Pero pag kasi sinabi mo, hindi kasi pwede na ganito na lang ang 3 lang Bible studyhan ko. Dapat lumago kami, dapat maging outreach kami, dapat magkaroon kami ng daughter church dito. So, you are doing at your peak potential. You are giving your best. Doon mga kapatid, nakakita ka ng mga opportunities. Okay? So, ganon si John Wooden. So, because ang kanyang mga sabi natin, mga players always work at their peak potential. They keep on winning. So winning will just a result because of ito yung tamang mentality. They grow, ang kanilang growth continues. So ganun din sa atin sa church. We need to continue to grow. Growth must be a continuous process in our lives. Dapat patuloy tayo na lumalago. Kami, to be honest, ako, pastor, may mga time na parang hindi ko na rin alam. May mga time, mga kapatid, growth is a continuous process. We must model growth, encourage it, and reward it. Tatandaan po natin, there are times kami din na mga pastor, may mga time na hindi na namin alam. Kasi to be honest, madali kasi mag-preach lang eh. If you're a pastor, under a pastor, madali lang. Pero if you are handling a church, you are preaching every Sunday, you are teaching every Sunday, tapos may mga gawain ka pa aside, alam niyo, the easiest way for a pastor is to preach. Mag-aral lang siya, makakapag-preach siya. Pero mga kapatid, that is, napakaraming trabaho ng mga mahihirap. Make sure na may follow-up ka, na-follow up mo yung mga tao, na-nurture mo sila, na-equip mo sila, na-develop mo sila. Napakahirap. But, hindi dapat manatili lang yung pastor na ganun lang. Dapat nag-improve din siya. If he want the church to grow, he must grow himself. Okay? Law of the lead. Sabi nga natin, kung gusto mo na mag-grow ang gawain, mag-grow ang church, mag-grow ka rin. Dapat mag-grow ka. Okay?
Tapos pag nag-grow ka, then model it to your potential leaders. Encourage it to them na sila rin ay mag-grow din. And if they grow, reward them. Yan. Okay? So, tatandaan mo natin, if we stop growing, the people will stop growing as well. If we continue growing, the same thing will happen. People will grow. Okay? So, next is number 5, use the 4-stage process of adaptation. Use the 4-stage process of adaptation. Okay? So, it takes most people time to adapt new ideas and adapt to new situation. So, there's adapt. Okay, praise the Lord, no? Ma-adapt mo yung bagong idea kasi sometimes, ito po yung problema. Ang tao ayaw ng pagbabago. Aminin man natin sa hindi. Because sometimes we are in our comfort kung nasasanay tayo gawin ang mga bagay na alam na natin. Diba? Nagiging comfortable tayo. Ayaw natin ng changes because sometimes changes cause pain. Kapag may change, sometimes parang hindi ka aware sa mga result, the effect, consequences. Kaya ang mga tao ayaw ng change. But I want to tell you, kagaya ba sa eagle, di ba? Ang eagle at the age of, kapag ang eagle pala, kaya pala ng eagle umabot hanggang 70 years. Pero at the time na reach yung 40 years old na ang eagle, may dalawa siyang decision. Either manatili siya na ganyan, pero mamamatay siya, or meron siyang changes na gagawin. Okay? Sa kanyang buhay, sa kanyang sarili, in order for him to reach up to 70 years. So, ano ginagawa niya? Lumilipad pala siya sa pinakamataas na peak ng mountain or sa kahoy mo niya na hindi siya maano ng mga predator, no? Kasi siyempre, vulnerable siya during the time. Bakit? Kasi during the time, ang kanya palang beak, kapag kasi bumabalik ko na yun, kapag umabot ng 40 years, hindi na siya yan makakatuka ng tama. So, ang mangyari, iuuntog niya yun sa bato hanggang matanggal yung luma. So, it is very painful sa agila, no? Then after that, mga kapatid, no, ang kanyang kuko, isi-shred niya yung kanyang mga balahibo. Tatanggalin niya yung lumang balahibo. Pag natanggal niya yun, lahat ng mga lumang niya, tapos yung mga kuko niya, dahil bumabalik ko din, hindi na siya sabihin natin, no, pag na-target niya yung prey niya, hindi na siya makakuha. Kasi, bumabalik ko na, hindi na matatalas yung kanyang claw. Ano niya rin niya sa bato para magkatanggalan. Grabe na process. It takes healing, months of healing. Pero anong nangyari? Tutubo yung bagong beak, tutubo yung bagong claw, tutubo yung bagong feathers, makakasorhay siya uli, aabot siya ng 70 years. Sometimes, change is painful. Pero, it will help you get mature, it will develop your mind, your character, your attitude. Mas malayo ang kaya mong maabot. Basta't willing kang magbago. Amen? So, they usually have to go through 4 stages before new concepts become their own. So, mga kapatid, no, merong 4 stages. Number 1, okay, visually. Okay, most people are visual. Ibig sabihin, kuminsan kasi, di ba, kunyari, nagbabasa tayo. Ang kuminsan hirap intindihin eh. Kasi inaano mo pa sa isip mo, ina-analyze mo kung ano yung kalagayan. Pero kapag nakita mo, ganito pala. Yan, tama po? Ganito pala. So, mas madali nating naintindihan yung visual kaysa sa written. Mas madali natin, mga kapatid, na-analyze ang visual kaysa sa written. So, they usually have to see something new in order to understand it. Yan. So, number 2, emotionally. After people see something new, then they respond to it emotionally. Okay, the question is, anong klaseng emotion ang i-respond nila? Okay, so give them time to work through their emotions before going on to the next phase. Ibig sabihin, dapat ang emotion na i-apply mo dyan sa kanila in a way na positive. Dapat in a way that they have faith. Na kahit bago ito, magkakaroon sila ng kanilang desire na
ay, okay, pag ginawa ko pala ito, magiging beneficial pala ito sa akin. Okay? Pagka nag-join pala ako sa changes nito, mag-grow pala ako dito. Dito pala mas malayo ang aking mararating. Doon. So, dapat ang emotion nila mag-go. Dapat makuha mo yung kanilang emotion din, but ma-train mo rin sila, ma-develop mo rin ang kanilang emotion that they can, for example, sa vision, kaya nga tayo, di ba, pag Vision Sunday, meron tayong mga visual presentation. Bakit? Because, ito palang plano natin, malaking church. Ito palang plano natin, kagaya dito po sa amin, we have a vision of 400 active church members, and we are looking forward for minimum of 500 to 1,000 square meter lot. Okay? And then, magkaroon po kami ng mga daughter churches sa mga cities. That is why merong San Pedro, merong Binyan, merong Cabuyao, and right now, merong Calamba. So, merong for outreach ngayon ang Laguna. At isa pa dyan, meron kami mga life groups sa every barangay. Target namin, may mga life groups, makapag-plant kami ng mga life groups. So, pero, dapat ang kanilang emotion may go with it, kasi kung hindi, kung minsan, ganon. Kung minsan walang gana, pag wala silang hindi na-drive ang kanilang emotion, they will not join. So, dapat makapture mo yung emotion nila. Then, experientially, okay, once people understand something and have accepted it emotionally, they are ready to give it a try. Okay, so experience. Okay, experience enables them to reach the final phase. Dapat maranasan nila, di ba? Visual, emotional din. Let them try. Okay? Kasi pag nasubukan nila, ay, masarap pala. Masarap pala mag-evangelize. Masarap pala mag-outreach, pastor. Kasi napakaraming tao doon, talagang kailangan nila ng salita ng Diyos. Tapos pag may taong nakinig sa akin, pastor, may pamilya po. Anong nangyari? They want to do it. Then, dito papasok ang conviction. Nagkakaroon sila ng conviction. Burden. After people see something, accept emotionally, and experience it positively, it becomes truly a part of their thinking. Kasi naku-convict sila. Dapat talaga, magkaroon talaga tayo ng church doon kasi nakita ko po talaga napakaraming kaluluwa. Hindi natin ito madadala sa church natin, pero dito magtatayo tayo ng church. So if they have the conviction, kahit may mga troubles, may hindrances, may mga pagsubok along the way, they will pursue it. They will do it. Bakit? Na-convict sila na sa kanilang isip, hindi magtatayo ang Panginoon ng gawain dito. Anong nangyayari in the process of time, mga kapatid? Because they were consistent, nakikita nila, nararamdaman nila, na-experience nila, they were going to buy it until the end. Hanggang sa ang nakikita, ang vision, ma-accomplish. Okay? And the last is follow the idea grid. Okay. Follow the idea grid. So, dito natin makikita, even though you will be helping your people create a personal growth plan and encourage mo sila to do as much growing as possible on their own, you will also need to teach them yourself. Again, dito papasok ang mentoring. Huwag mo silang pabayaan. Guide them along the way. No, guide them, teach them yourself. Ideally, you will share with them what you are learning in your own development. So, i-share mo sa kanila yung naranasan mo rin. Again, kung hindi ka nag-grow, hindi mo rin sila madadala sa growth. You cannot bring, ito pong natutunan ko, you cannot bring someone in a place you've never been. Ulitin ko po, you've never bring those people, your potential leaders, to a place you've never been. Madadala mo lang sila sa lugar na napuntahan mo. Madadala mo lang sila sa stage na naabot mo. So kung hindi mo yan naabot, hindi mo yan madadala sila doon, hindi mo matuturo sa kanila doon. You will become a hypocrite kasi hindi mo nga naabot yun. Sila pa kaya? Di ba ganun ang problema ng mga Pharisees? Gusto nila gawin ng mga tao ang mga bagay pero sila mismo hindi nila nagagawa yun.
na hypocrites. So dapat, if you want na effective ang pagtuturo mo, ikaw muna sa iyong sarili, dapat maabot mo yun. Dahil pag naabot mo yun, isi-share mo yun sa kanila with enthusiasm. Na madala mo sila doon, you are sabihin nga natin mga kapatid, talagang convinced ka na madadala mo sila doon kasi naranasan mo yun sa iyong sarili. Okay? So, ano ba yung, meron dito nga acronym, no? IDEA. So, ang IDEA, I means instruction. Okay? First, being a leader, instruct your potential leader a life-related context. Life-related context. Ibig sabihin, ito po ay na-apply in real life. Totoo. Kasi po ang isang bagay na hindi po any idea na hindi ma-apply sa real life ay useless. Okay? So dapat maunahan mo. Example, before they can reach soul, dapat makita nilang soul winner ka. Dapat alam mo kung paano mag-soul winning. Okay? Hindi mo matuturuan sila kung paano mag-soul win kung hindi ka naging soul winner. Hindi ka makapagturo ng how to build church kung hindi ka nakapag-build ng church. Okay? Paano ba ginagawa ang church building? O paano ba ginagawa na magkaroon ka ng daughter church? O paano magkaroon ng church? Okay? You need to instruct them, real life. May instruction na nanggaling din sa'yo. Then, mga kapatid, again, kasi pagka hindi po real life-related context, paano mo ito madidemonstrate? Kasi mag-fail pa lang sa demonstration. So, once na ang idea o yung isang bagay na instruction na tinuro mo can be applied to real life, madidemonstrate mo ito. Ibig sabihin, ikaw mo na mag-demonstrate. Naalala ko before, no, ang mga kapatiran, hindi pa sila marunong mag-evangelize, no? Way back po sa amin pa pong church doon, sa maliit pa lang before. No, kasi maliit talaga. Kasi ano lang po yun, para isang apartment, tapos later on naging dalawang butas, no, na combine. Okay? So, ang nangyari, so sabi ko ganito, nagkaroon kami ng training sa church, okay? Bakit tayo mag-evangelize? Why we should evangelize? At ano yung hindrance to evangelism? Hindrance to soul winning. Then, paano natin ito gawin? Ngayon, sabi ko, para madali, ang pagtitraining, punta tayo sa labas. Okay, may mga dala kami ng flyers, sabi ko sa kanila, ganito gawin natin. Mauna ako, tignan nyo kung paano ko gagawin. Then, after that, itry nyo gawin. Yan. So, didemonstrate ko sa kanila kung paano mag-evangelize, paano mag-soul win, ano ba yung approaches na proper. Okay? So, pwede ba yun na, ito yung flyers, tanggapin mo dahil kung hindi, sakalin kita. Pwede ba yun? Di ba? Yung natural, hindi naman yun, ano? Parang pangit, mga gano'n na negative ba? Dito, flyers po, basahin nyo lang. Hindi po pwede yun. Di ba? Ay, magandang araw po. Usually, sa pag-evangelize, hindi tayo gumagamit ng, to be honest, hindi pa ako gumagamit ng pastor. In fact, ginagamit, ako po pala si Alvin. Ano po pangalan nila, ma'am? Ano pala ang pangalan nila, sir? Kasi po, actually, umiikot po kami dito. Talagang, ang dami namin naikutan, pero wala man lang tumanggap, pero nagpapasalamat po kami. Alam niyo, kayo po ang tumanggap, talagang pagpapalain kayo ng Panginoon. Dahil tinanggap niyo itong flyers na ito, may plano talaga siguro po ang Panginoon sa inyo. Naniniwala ko may plano po ang Panginoon sa inyo. Ano po pangalan nila? Yan. Mga ganun po, mga kapatid. So you need to demonstrate. Then, exposure. Sila naman, expose mo sila, mga kapatid. Kasi hindi lang dapat dito na ikaw lang din lahat kaya nga tinuturuan mo sila So instruct them, demonstrate, then exposure. Mga kapatid, okay? Expose your people to actual experience. Kasi hindi nila yung mararanasan ano yung feeling, paano gagawin kung hindi nila yan sila gagawa. Yan. So once they have heard and seen it, they are ready to try it themselves. Yan. So pag nakita nila yan, okay, ganito pala ginagawa, okay, try ko din naman. Yan. So expose mo sila. Then, give them accountability. Yan. Final is accountability. Ang isang bagay na walang accountability, hindi nila yung siseryosohin.
Hindi nila yan, they will not put their heart sa isang bagay na wala silang accountability. Okay? So, the best thing to put accountability is not to the pastor, but accountability to God Himself. Na kapag hindi mo ginawa yan, darating ang araw. If you are not accountable, tinuro ko po sa mga sa mga workers, be mindful of your ministries. Dahil pag hindi nyo yan iningatan, hindi kayo naging committed, pinabayaan nyo yan, hindi nyo yung seryoso, kukunin ng Panginoon yan at ibibigay sa iba. So you need to be accountable. So you need to be responsible to perform it, but you need to be accountable sa bagay na yung ginagawa. Dahil ginagawa mo yan, hindi para sa tao, ginagawa mo yan para sa Diyos. Okay? So, and when they become accountable, that idea become part of them. Now, as I end, praise the Lord. As I end, we know why we need to develop potential leaders, because one thing in the mind of God, souls, kaluluwa. Tatandaan po natin, leaders have their own time. And then may mga next generation na pumapasok na kinakailangan nating i-develop in order for them to continue the mission and the vision of our Lord Jesus Christ. To seek and to save the lost. To be kingdom-minded. God wanted fruits in our lives. Again, God seeks fruits, not leaves. Hindi ang Panginoon naghahanap ng dahon sa atin. Bunga ang hinahanap ng ating Panginoon. As the last verse says, John 15:16, "Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you." Take note, ordained speaks of an accountability. Pag inordain ka ng Diyos, hindi basta-basta yun, you are accountable to it. Sa Bible says that you should go. So, hindi dapat tayo stagnant. We need to keep on moving. We need to keep on growing and bring forth fruit. See, only mature people bearing fruit. Only mature trees bears fruit. So, ganun din tayo. Mga kapatid, we need to bear fruit, and that your fruit should remain. So, ibig sabihin, mga kapatid, we will continue to become productive and fruitful. Hindi yung, ngayon fruitful ka, next hindi. Sa susunod, fruitful ka, sa next hindi. Hindi ka lalago, mga kapatid. Dapat consistent ang ating fruitfulness. And then, ito yung isang bagay na pangako ng Diyos. Okay, may pangako po, Panginoon. Whatsoever shall ask of the Father in my name, He may give it. Mga kapatid, ito pong first part natin na iwanan ko sa inyo, how I pray, mga kapatid, na nagiging blessing po itong lesson na ito, naging katulong po sa atin, dahil naniniwala pa ako, mga kapatid, marami po tayong mga potential leaders na kailangan po natin i-develop. Para sila rin po ay magamit ng ating Panginoon at para po yung kaharian ng Diyos ay lumago. Okay? So ito lang po ang end ng first part. Thank you so much. So, as I end, okay? So, praise the Lord. Magpapasalamat po ako, mga kapatid. Let us all pray, Lord. We honor you. We thank you, God. Thank you, Jesus, for listening. Thank you, Lord, for the people who listen, oh God. And Lord, thank you for helping me, Lord, na may discuss po ito. Hindi man po enough ang akin po, Panginoon, kaalaman, but I believe, Lord, na ikaw, Panginoon, ang nagturo sa mga nakikinig at nanunood, that they can, the things that they need, Lord, to develop, Panginoon, potential leaders. Lord, thank you so much, oh God, for this platform, for this online. Dahil, Panginoon, marami pong naaabot ng mga leaders, Lord God, na pinakailangan din po ng growth sa kanilang mga churches. Maraming salamat po, Panginoon. Bless, Lord God, maging si Pastor Alan and the rest of ang author nito, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain niyo po sila, oh God. May your goodness, Lord, overflow. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord.